Good afternoon, ma'am. I am a group 4 and our tackle and my topic is about on the early American teachers and education in the Philippines. So early American teachers arrived in the Philippines in late 1990 and early 20th centuries as part of the American colonization efforts. The Thomasites, a group of American teachers, were sent to the Philippines in the 1901 to establish a public education system. He introduced the English language, American educational method, and the use of textbook in the classrooms. The Thomasites played a crucial role in the laying the foundation for the modern Philippines education system. American influence led to the establishment of the public schools, teacher training institution, and curriculum reforms. The American period significantly shaped the instructor and content of the Philippines education, which continue to reflect American influence today. So, sa early American teacher is mao ni siya ang mga Pilipino is dili lang agriculture ang ilang gi-introduce diri sa Pilipinas. Nag-introduce pod sila is about of education diri kay ang Philippines is na balaan ay na kuanan nila nga dili lang kan kulang lang sa sa mga agriculture ang mga consumer ang ilang need nila nga tabangan. So nakakita sab sila og kanang mga ilang nakita nga kulang ang Philippines og kanang education, kulang og kanang mga kanang mga schools og mga books. So mao to ang ilang gitabangan ang mga Philippines nga kanang makabalo sa uban language, di kay kanang Pilipino lang kundi English language ang ilang need nila nga introduce sa mga student. And sa education is naghatag si Thomas og kanang mga teacher nga kanang makatudlo sa mga estudyante diri sa Pilipinas para daghay matabangan nila. O first nga sila pod ang nag-anhisako ang Philippines nga maghatag og mga education, dili kay kuan farmer lang gusto tabangan kundi gusto sad sila makatabang about sa mga education. And that's all. Has fallen in the Philippine history. Bataan has fallen refers to the surrender of the Allied forces to the Japanese during World War II in 1994. It marked the end of the Battle of the Bataan crucial conflict in the Pacific Theater. The surrender resulted in the infamous Bataan Death March, where thousands of the Filipino and American prisoners of war were subjected to the harsh treatment and forced to the march to prison camps. The event is a significant chapter in Philippine history symbolizing the courage and the sacrifice of the Filipino and American soldiers during the war. So ang bataan has fallen is kanang during sa World War II is ang mga
ang bataan is nag-surrender sila sa mga Japanese during sa World War II. Next is sabi wala na ako yung question, magmao naman to. Significant chapter in the Philippines to symbolizing the courage and sacrifice of soldiers. Ang kining bataan na Spolin is ang pag-surrender nila ani is nagpasabot sab sila nga sa ang kanang kusgan kayo ang mga Japanese. So mauto ang nag-surrender ang mga sundalo during sa World War II, and ang Philippines is nag-symbolizing po siya sa mga soldiers nga kanang nagsacrifice ang mga soldiers kay para lang sa Pilipino nga kanang ang uban para gusto sila nga mabuhi, magsacrifice sila ang mga soldiers para naa sila matabangan ng mga tao nga kanang dili sila gusto nga daghay mamatay, daghay madamay sa kanang giyera. So mauto nga kanang gusto nila nga matabangan nila ang Pilipino. So mauto nga ang nagsacrifice sa ato is ang mga Pilipino nga mga soldiers para ang mga tao pod nga dito nga nasabak dito sa naapil dito sa kanang World War II is kanang dili sila gusto og madamay.